Nagsalita na po si President Bongbong Marcos hinggil dito sa mga fake news peddler. Yung pong nagsasabing may colon cancer at stage 4 na po si President Bongbong Marcos. At doon sa mga hindi pa naniwala, kanina po ay nagkaroon ng event si President Bongbong Marcos. At kung napanood yung sinasabi kong event, pansinin ninyo ang aura ni President Bongbong Marcos at siya po ay unti-unting nakaka-recover. Nagkakalaman na po ang kanyang muka at ang kanyang katawan. Ay, talaga naman. Alam mo, yung mga nagkakalat ng mga, unang-una, sagutin ko yung tanong mo. Fake, 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 fake news. Yan. Ang lumalabas lang dyan, eto mga desperado, nag-iimbento na lang na istorya para gumawa lang ng gulo. Wala naman silang maibibigay, wala silang naitutulong, wala silang kontribusyon sa buhay ng bawat Pilipino, kundi paninira lamang, kundi panggugulo lamang. Kaya't wag po natin, kailangan maingat po tayo. Huwag tayo masyadong naniniwala kung wala namang pruweba na sa kanilang mga sinasabi. Dito sa issue na ito, ulit, fake news. Yan ang pinakamasamang halimbawa ng fake news na kinakalat ng ating mga kung sino-sino man sa social media. So dun sa mga fake news peddlers, tuloy nyo lang yan. Sino ba ang makakarma? Kayo din naman ang magdadala niyan. Pero kahit na po ganyan at nagsalita na si President Bongbong Marcos, tuloy-tuloy pa rin po ang pagpapakalat ng maling informasyon ng mga DDS. Talaga po naman na pagka ikaw ay DDS, ikaw po ay may mental issues na kahit na halatang halata yung inyong mga pinagsasabi ay puro kasinungalingan lamang, madali naman pong mag-fact check ang ating mga kababayan ngayon. So tuloy-tuloy pa rin po nating basagin ang kasinungalingan ng mga DDS. Kasi kung patuloy sila magpapalaganap ng mga false information, abay hindi rin po tayo titigil at kasama ko ang sambayan ng Pilipino. Ang mga Gen Z, ang mga millennials, sama-sama na po para samahan akong basagin ang mga lies and deceit ng mga DDS. Unahin po natin dito kay Kiko Barsaga nung sinabi niyang 18.2 trillion pesos highest debt in the history of the Philippines. Utang na lang talaga ang solusyon pag walang maisip na plano. Kayo Barsaga, chismis na lang, fake news na lang, false information na lang ang alam ninyo dahil wala din naman kayong mailabas na solusyon para sa mga problema natin. Para bang hindi alam ng taong bayan na si Rodrigo Duterte ang pinakamalaking inutang sa kasaysayan ng Pilipinas. Tapos ngayon, babaliktarin nyo at ituturo nyo as usual. Ituturo nyo na naman kay President Bongbong Marcos. Nasabi tuloy ni Nicky Fuentes, 18.2 trillion ang utang kabuuan ng Pilipinas. Hindi mo ba inisip na 13.64 trillion ay galing yan kay Duterte bago siya umalis bilang presidente? Kahit mag-search ka, puro ka dada, wala ka namang alam kung bakit ganyang kalaki ang utang ng Pilipinas. So, walang plano pala si Duterte noon, kaya panay utang lang siya na umabot ng 13.64 trillion ang utang niya. Ikaw na nagsabi, Kiko, utang na lang talaga ang solusyon. Pag walang maisip na plano. Pero alam mo, Nikki, hindi natin pwedeng sabihin na hindi alam ni Kiko Barsaga yan. Alam nila yan. Alam ng mga DDS yan kung gaano kalaki ang iniwang utang ni Rodrigo Duterte kay President Bongbong Marcos. Pero siyempre, ang style nila, kailangan nilang baliktarin ng kwento at isisi lahat kay Bongbong Marcos. Kawawa yung mga DDS, ano? Wala na talagang laman ng isip nila kundi ang magpakalat ng chismis at manggulo. Okay lang, Kiko Barsaga, napanood ko yung debate ninyong dalawa ni Jesus Falsis at doon, walang-wala ka. Katulad ka rin ng puon mong si Sara Duterte. Magsama-sama kayo talaga sa kampo ng mga DDS. Dito naman tayo kay Mike Defensor. Sabi niya, FPRRD, natatanging pangulong pinakasuhan sa ibang bansa pero hindi kinasuhan sa Pilipinas. Paano nga naman siyang kakasuhan dito sa Pilipinas, Mike Defensor? Alam po ng bawat Pilipino yan na kung dito nag-file ng complaint yung mga biktima ng EJK, wala pong mangyayari dyan. Considering na yung mga nakaupo sa Supreme Court, halos lahat dyan ay appointee ni Digong.
Nasabi tuloy ni Joaquin Conrado, paano siya kakasuhan dito? Alam ni Trillanes na ang Supreme Court ay mga tuta ni Duterte at alam ni Trillanes na ang batas sa Pilipinas pwedeng bayaran noong panahon ni Duterte. Kaya ang ginawa nila, sa ICC sila nagsampa ng kaso kay Duterte dahil hindi uso ang pera at walang sisinuhin ang ICC pagdating sa human rights. Mababasura lang kung sa Pilipinas ka magsasampa, lalo na kung presidente ang kakasuhan mo. So akala mo, Mike Defensor, natutulog ang taong bayan na hindi namin alam ang nangyayari sa kapaligiran at hindi namin alam ang mga style ninyo para baluktutin ang batas? Huwag kami, Mike Defensor. Dito naman tayo kay former President Joseph Estrada. Nako, ito pala ay DDS na ngayon or dati ng DDS, hindi ko po alam eh. Pero ito po ang nabitawang salita ni former President. Ako nga, na sobre lang ay na-impeach. Samantala yung mali-maleta, hindi. Teka muna, Joseph Estrada. Iba kasi talaga yung kaso mo nun eh. At sino ang dapat ma-impeach dun sa mali-maleta? Si Bongbong Marcos? Bakit hindi nila sinama yung issue na yan nung nag-file ang kampo nila Mike Defensor ng impeachment case laban kay Bongbong Marcos? Ngayon binasura yung impeachment case laban kay Bongbong Marcos, saka kayo nagdadadada. Sagot naman ni Clara May Dancillo, ikaw kasi sobra lang ang kinuwento sa'yo at madaling naloko ang mga tao noon dahil wala pang social media. Konting salita lang ng mga kilalang tao, maniniwala na agad. Hindi marurunong mag-fact check. Baka naman ang sobre kasi sa'yo, totoong pera talaga. Yung maleta kasi ngayon, puro kwento lang. At yung mga kwento nila hindi pa magkakatugma. At ang panahon ngayon, hindi basta-basta naniniwala sa kwento at picture lang ang ebidensya. Yung sobre mo kasi, totoo. Yung maleta, fake lang. See? Sabi ko sa inyo eh, gising na po ang mga kabataan ngayon. Alam nila kung ano ang totoo at hindi. At hindi tayo basta-basta maniniwala sa basta chismis lang o kwento lang o sinabi ni ganito, sinabi ni ganyan na wala namang nilalabas na ebidensya. Hindi na po uso yan. We the people deserve an explanation with concrete evidence. Hindi na po pwede ngayon basta nag-akusa kayo, nagbintang kayo, paniniwalaan kagad namin. Maglabas muna kayo ng resibo. Galing naman ito sa attack dog ng mga Duterte, kay Attorney Harry Roque. Itong impeachment laban kay VP Sara ay political impeachment. Okay, Harry Roque, call it whatever you want. Pero ang impeachment na yan ang magpapalaya kay Sara Duterte. Dahil alam po natin, the truth will set you free. Pero sa kaso ni Sara Duterte, baka instead of setting her free, lalo siyang makulong. Pero ginigiit nyo naman na wala siyang kasalanan eh. So itong impeachment na to, political man siya or whatever you call it, dapat niyang harapin. Huwag na kayo magdahi-dahilan ng kung ano-ano pa. May mga technicalities, may mga pasaring. Tulad ng sinabi ko kanina, hindi na uso yan. Labasan ng resibo at ebidensya ang uso ngayon. At hindi na basta-basta maniniwala ang taong bayan sa mga kuda-kuda ninyo. So hanggat wala ka inilalabas na ebidensya, Harry Roque, tulad nung iyong peking polvoron video, manahimik ka na lang. Na sinugunduhan naman ni Lily May Hernandez, political impeachment? Ano pinagsasabi mo dyan, Harry Roque? Paano naging political ang pagtanong kung saan niya pinunta ang confidential funds niya? Napakahirap ba nung sagutin? Si Sara ang nanghingi ng budget. Siyempre, kailangan ng resibo kung saan niya ginamit yung pera, kung saan niya pinaggagastos. Kahit nga ordinaryong tao, tanungin mo kung anong nagawa ni Sara Duterte, sasakit ang ulo mo kung anong nagawa niya bilang Vice President. Tax ng taong bayan ang ginastos niya, hindi yung galing sa bulsa niya. O di ba nga naman, Harry Roque? Galing yan sa pera ng taong bayan. Wala bang karapatan ng taong bayan malaman kung saan ginastos ni Sara Duterte yung pera? Kung sa tingin ninyo, okay lang na wala ng paliwanag-paliwanag, siguro nung panahon ni Digong, okay yan. Pero ngayon, hindi na po uubra yan. So kahit na anong takas nyo pa, kahit na magtago pa kayo sa saya ng Supreme Court, wala na po kayong kawala.
Ito na ang panahon para sagutin ni Sara Duterte once and for all kung saan niya dinala yung pera ng bayan. Kung maging makatotohanan yung kanyang paliwanag at mapatunayan niyang wala siyang kasalanan, edi okay, masaya siya. Kung hindi, magiging masaya ang taong bayan kapag nalaman ang katotohanan. Ito naman ang issue na hindi mamatay-matay dahil hindi matanggap ng mga DDS na wala pong naganap na kidnapping nung hinuli si former president. Pero siyempre, sabi ko sa inyo, kailangan magpaawa ang mga DDS. Ipagsigawan nila sa buong mundo na kinidnap daw si former president, na iilan-ilan na lang po ang naniniwala. Sabi dito, kidnapping at surrender kay FPRRD sa ICC. Isa sa grounds ng impeachment case laban kay PBBM. Oy, hindi ba natapos na to? Binasura na nga yung impeachment case laban kay President Bongbong Marcos. Anyway, para sa mga DDS na hindi matanggap-tanggap, na hindi po kinidnap si Digong, paliwanag to ni William Melendras. Paanong naging kidnapping? Wahahaha! May warrant of arrest at may abogadong katabi si Duterte bago siya kunin ng ICC. Di ba nga hinahamon pa ni Duterte na imbestigahan siya ng ICC? At bakit daw ang tagal ng ICC na hulihin siya? Baka mamatay na lang daw siya, hindi pa lumabas ang warrant niya. At sisipain pa niya ang ICC. Paano naging kidnapping mo? Habang tumatagal, pabobo na ang Pilipino. Hindi naman lahat, William. Hindi lahat ng Pilipino pabobo na. Yung mga DDS lang. Na itong issue na to, dapat luma na to na ibinibintang kay PBBM at sinasabing kidnapping daw ang ginawa kay Rodrigo Duterte. Hindi po kasi tumitigil ang mga DDS na paulit-ulitin ilabas ang isyong to, kaya uulit-ulitin po natin ipaliwanag para mabuksan ang isip nila na sigurado namang hindi mabubuksan dahil sarado na po ang mga isipan ng mga DDS. Komento naman ni Cora Guidote. Sino ba tong Cora Guidote na to? Alam ko meron siyang katungkulan nung panahon ni Rodrigo Duterte. And of course, DDS po yan. Sabi niya kasi, the Filipino people are being scammed by this government. Mali ka, Cora. We were scammed by the Duterte government. And President Bongbong Marcos is the president na nagsiwalat ng katiwalian sa gobyernong ito. Kasama na ang katiwalian nung panahon ni Rodrigo Duterte. So, hindi po ang gobyerno ni Bongbong Marcos ang nang-scam, kundi ang gobyerno ni Rodrigo Duterte. And that is a fact. Sabi tuloy ni Natoy Panglinawan, tama ka naman na na-scam na mga nasa gobyerno. Si Sara Duterte nung eleksyon, sabi niya tutulong siya kay PBBM bilang Vice President. Kita mo ngayon, puro lang paninira at pagtatravel. Cayetano, sabi niya 10,000 kada pamilya. Marcoleta, 2,000 kuryente. Robin Padilla, sabi magsiservisyo sa Pilipino. Kita mo ngayon, nagserbisyo sa Duterte imbis sa taong bayan. Tapos halos nang sangkot sa korupsyon, kaalyado ni Duterte, si Jinggoy, Cheese, Joel Villanueva, halos puro scam ang Duterte Block. Hindi scam ang gobyerno. Ang mga nakaupo sa gobyerno ang scam. At dahil po sa nilabas ni President Bongbong Marcos na katiwalian sa gobyerno, ito po, naglalaglagan na ang mga kaalyado ng mga Duterte. Kaya nga nagmamadali sila. Dapat mapatalsik nila si President Bongbong Marcos sa kahit na anong paraan. Pero siyempre, hindi naman papayag ang kampo ni former President na sabihin na sila ang nang-scam. Sabi nga ni Salvador Panelo, halos lahat ng bansa ay kinikilala ang kabayanihan ni President Duterte. Pero teka muna, kung halos lahat ng bansa ay kinikilala ang kabayanihan ni President Duterte, bakit walang umalma at pinagtanggol siya nung siya ay hinuli sa ICC? Kung meron man nagsasalita ngayon, yung isang Japanese, nag-iisang Japanese na gustong palayain si former President Rodrigo Duterte, anong magagawa ng Hapon na yon? Tapos sasabihin, kinikilala daw ang kabayanihan ni President Duterte. Parang wala yata ako narinig. Kayo ba? May narinig na ba kayo mula nung kinulong si Rodrigo Duterte sa ICC? Meron bang kahit na isang world leader ang kinundena ang
pag-kidnap kay Digong. Sabi tuloy ni Joseph Morales, kinikilalang bayani? Sino nagsabi? Nasaan ang post ng mga iba't ibang bansa na bayani si Duterte? Mas kinikilala pa siyang killer ng mga iba't ibang bansa. Si Duterte pa nagsabi na kung merong Hitler ng Germany, siya naman ang Hitler ng Pilipinas. Tapos sasabihin mo, bayani? O ano, Salvador Panelo, maglabas ka nga ng kahit na isang world leader na pinagtanggol si Duterte nung siya ay kinulong sa ICC. At hindi nga ba, napaulat pa si Rodrigo Duterte at kung hindi ako nagkakamali, 2017, na siya ang pinaka-corrupt na leader nung panahon na yon. So sasabihin mo, nakilala siya sa kanyang kabayanihan? Hindi po. Kilala si Rodrigo Duterte sa kanyang pagiging berdugo dahil siya mismo ang umamin. At ang aking panghuli ngayon sa episode na to, itong sinabi ni Representative Paulo Duterte. Nasa inyo ang desisyon kung okay lang ba sa inyo na ninanakawan kayo. Pilipino lang talaga ang makakasagot niyan. Kung gusto nyo na palagi kayong ninanakawan. Na ako nagsalita si Polong. Kung gusto nyo daw na lagi kayong ninanakawan. Ayaw na nga namin eh. Kaya nga si President Bongbong Marcos isiniwalat na yung nakawan na nagaganap sa gobyernong ito. Dahil hindi na maatim ni Bongbong Marcos ang ginagawang nakawan ng mga magnanakaw na ito. So dun sa sinabi mo na kung gusto nyo na palagi kayo ninanakawan, ayaw na nga namin eh. Kaya gusto namin ma-expose lahat ng mga nagnakaw na to sa gobyerno. Nakomento naman ni Russell Perilla, kasama ka sa mga magnanakaw. Isipin mo, isang district, 51 billion ang budget sa flood control. Isang distrito lang. Wow naman! Ikaw lang ang congressman na humawak ng ganyang kalaking budget. Hindi buong Davao sakop ng 51 billion mo ha. Share ko lang sa mga mangmang mong supporters. Kaya nga nakakapagtaka tong mga DDS supporters na to Kahit na lantaran na kayo niloloko, okay lang sa inyo. Ay bahala kayo sa buhay ninyo. Kung gusto nyong palagi kayong inuuto ng mga Duterte. More on our second episode.